Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace. At ngayon ay itetesting na natin yung peer-to-peer connection na ginawa natin between client PC and server PC. So ano ba yung pagkakaiba ng peer-to-peer tsaka nung domain network? So ma-discuss din natin sa tutorial na ito. So yung peer-to-peer, ito yung setup na unang ginawa natin para mag-connect yung dalawang computer na kahit parehong Windows operating system na hindi siya pang server. Samantalang yung sa domain network naman, so nangangailangan yun ng isang server computer na merong Windows server, tulad nung sa tutorial natin, Windows Server 2019. So itong tutorial na to, ipapakita natin na okay na yung peer-to-peer connection bago tayo mag-proceed sa domain network configuration. Okay, gamit yung ating virtual machine. So makikita nyo, mayroon tayong dalawang virtual PC na naka-open. Yung sa left side, ito yung server PC na naka-install ay Windows Server 2019. So pwede rin naman parehang Windows 10 yan. Sabi ko nga kanina sa ating introduction. Tapos yung sa right side, ito yung Windows 10 na virtual PC. Papakita natin na may link na yung dalawa na yan base sa ating configuration na ginawa. So, pwede na sila mag-file sharing tsaka print sharing. Dito muna tayo sa ating client PC o yung Windows 10. So, una natin gagawin dyan is check natin kung ano yung IP na nakaset using the command prompt. O yun, mag-ano lang tayo, Windows key plus R para mag-run yung CMD, or pwede rin naman sa start menu tapos i-run nyo as administrator yung CMD. Then i-type nyo ipconfig or ipconfig/all para pakita lahat ng information ng network interface card niya. Okay, para malaman naman natin kung ano yung IP address, after natin i-type yung ipconfig/all, so hanapin yung Ethernet adapter. So meron kayong makikita dyan, dalawa, kasi merong wireless din na nakakonect. Pero ang gagamitin nating connection ay yung sa LAN, yung ginagamitan ng cable. So ito yung Ethernet adapter. Sa mapapansin nyo, meron siyang nakalagay dyan na auto configuration IPv4 address. So ayan yung address na meron siya. Punta naman tayo sa server PC. So ganun din, buksan natin yung command prompt, run as administrator, same command, ipconfig/all, para makita natin kung ano ang IP address niya. So eto, pinapakita naman dito yung IP address niya. Yun pa rin yung sa auto configuration IP version 4 address yung titingnan nyo. So ngayon alam na natin or nakita na natin parehas kung ano ang IP. Try natin i-ping yung IP address. Tingnan natin kung nagre-reply. Ang gamit kasi ng ping command para malaman kung merong response, kung may transmission, or ginagamit siya para pan-test kung reachable ba yung isang computer. So once na nag-reply yan, example, ayan, reply from, tapos yung address na pining natin, bytes equals yan, 30. Kung ilang byte yung size nung data na sinesend,
Tapos yung transmission speed niya, so makikita nyo 1 millisecond. So katulad lang to nung sa ibang network na kapag mataas yung ping or yung milliseconds na tinatawag, ibig sabihin ano siya, malag or yung network traffic nga ay hindi maganda. Mientras mababa yung time ng MS, mas maganda yung transmission ng data. O makikita natin na ang IP address ng Windows 10 or ng client PC natin is 169.254.179.176. Yun yung pining natin dito sa server PC. So nag-reply naman siya. Gawin na rin natin dun sa kabila naman. Gamit yung client PC, iping natin yung IP address ng server kung reachable din siya. So, type natin ping space 169.254.157.209. Makita natin dyan na reachable or nagre-reply rin yung server. Mapapansin nyo nga pala na yung IP address nila, yung range parang masyadong magkalayo. So mostly kasi yung IP address, yung first 3 octet niya is magkapareho. Tapos magbabago lang siya dun sa last. So nangyari yun dahil yung subnet mask natin na tinatawag is hindi /24 or yung most commonly used na 255.255.255.0. So kung yun yung ginamit natin na subnet mask, expect natin dyan na yung first 3 octet ng IP address niya is magkakaparehas. Subukan naman natin ngayon yung file sharing. Kung makikita natin yung shared folder ng computer. So, dito tayo sa server. Try natin i-browse yung shared folder ng client PC natin. Using the run command, open natin yan. Then, type nyo yung \\, tapos yung pangalan ng client PC o yung pinaka-computer name niya. Pwede rin naman yung IP address ang i-type nyo kung mas madali. Minsan kasi yung pangalan ng computer medyo mix yung number and letter. Minsan hindi kasi napapalitan yung computer name. So, alin sa dalawa? Pwedeng computer name or IP address. Importante sa unahan, hindi /, \\. So, pag tama yung configuration natin, dapat makikita natin yung shared folder ni client PC. Ganon din naman sa ating client PC. Mag-open din tayo ng run command, tapos \\, and then pangalan naman nung or computer name naman nung server PC natin o nung Windows Server PC or IP address. Pwede yan. Para ma-check din natin kung may lalabas na shared folder. So, gawin natin. So, okay siya. Meron siyang makikitang shared folder. So, ibig sabihin niya na nandiyan siya, minsan hindi mo siya na-access or na-open kung mali yung pagka-configure mo. Kumbaga wala kang permission para ma-open. Minsan nakikita mo lang. Dito sa example natin, makikita naman natin na
nabubuksan natin. By default, yan lang muna yung folder na makikita mo, yung public folder na tinatawag. So, by default yan, pag nag-file sharing kayo, ayan lang yung makikita nyo na shared folder. Kung sakaling may designated kayo na folder na gustong i-share or drive, may ibang settings na kailangan natin gawin doon for for a specific folder. Ma-discuss natin yan pagdating doon sa domain network configuration ng server. I-try natin ngayon mag-create ng folder or maglagay ng file sa kanyang public folder. So, para makita natin kung full control ba talaga yung meron tayo. So, mapapansin natin dyan na okay naman. I-try din natin sa kabilang computer o dito sa server PC kung makakapag-gawa tayo ng folder or files dun sa client PC na example magkaibang computer o magkalayo sila. Example na yung server PC na to nasa isang room o room number 1 tapos yung client PC naman nasa room number 2. Example, ganitong scenario. Gusto mong ma-access yung file o gusto mong mag-send ng file dun sa client PC natin na nasa room number 2. For example, o magkaibang floor ng building yan, example. Ngayon, para hindi ka na pumunta, para magdala ka ng flash drive o kung walang internet yung network nyo, para hindi mo i-send sa email or kung anong attachment man. So, pwedeng ganito, naka-share yung folder. Tapos sabihin mo na lang na meron akong file na ginawa dyan sa PC mo na kailangan mo mga file. So, pwede mo siya ma-access. O kaya naman, meron akong ginawang folder sa computer ko na nakashare sa network na pwede mong ma-access dyan. Mas mapapadali yung trabaho nyo. Hindi nyo na kailangan physical na pumunta doon. Yung tawag namin doon dati is sleeper network. Nung panahon na wala pa mga flash drive, yung floppy drive pa lang. So, meron kami tinatawag na sleeper network. Ibig sabihin, kumbaga lalakarin mo siya para makapag-send ka ng data doon sa isang computer na may kailangan. So, dahil nga meron tayong full control, pwede tayong mag-create tsaka mag-delete ng files. So, makikita nyo rin gamit yung File Explorer. Ayan. Dito sa bandang left side yung network. Pag click nyo yan, lalabas dyan yung mga computer na nasa network nyo kung ilan. Tapos kung may naka-setup na o kung naka-configure yung sharing niya, ma-access niyo yung folder niya. So, bukod sa file and sharing, pwede rin i-share yung printer dyan. Example, yung isang computer may naka-install na printer sa kanya tapos sinare niya. So, pwede yun. Pwede nyo rin magamit yung printer niya. Kaya lang sa tutorial na to, wala tayong sinetup na printer dahil nga naka-virtual machine lang tayo. So, hanggang dito na lang muna yung ating tutorial at gagawa pa tayo ng panibagong tutorial sa mga susunod na step para sa ating COC3 and C2. O kabilang dito yung mga server configuration.